Merry Christmas, love. Masuyong bati ni Simon sa asawa na kalong ang kanilang 3 taong gulang na anak. Our growing family is the best gift I've ever received in this Christmas. Dagdag niya bago haplusin ang tiyan ng asawa na may lamang triplets pa. I'm so happy to celebrate the Christmas with you, with our family. At gusto kong sa bawat Pasko, pamilya ang kasama ko. Masuyong niyakap ni Simon ang asawa at anak bago tumingin sa labas ng kanilang bakuran upang panoorin ang fireworks display. They happily watched the fireworks as they celebrated Christmas with each other, with their family. Kasing ganda ng fireworks display sa kalangitan ng ngiti nila sapagkat sa araw ng Kapaskuhan magkakasama sila. Ngunit sa kabilang banda, iba ang dala ng fireworks display. Sapagkat sa bawat pagsabog nito sa kalangitan, siya ring pagsabog ng lungkot sa damdamin ni Claire. Sapagkat ipinagdiriwang niya ang Kapaskuhan ng mag-isa, malungkot, at hilamang luha. Lalong walang kayakap na pamilya. Merry Christmas, self. Bati ni Claire bago yakapin ang sarili. Matapos ito pa ang kapirasong papel na naglalaman ng kanyang Christmas wishes. Christmas wish list na hindi niya alam kung kailan niya matutupad. Sana ako rin sa mga susunod na Kapaskuhan. Munting bulong ni Claire bago ipikit ang kanyang mga mata. Sana marinig na. Sana matupad na ang kahilingan niya. Sana maging realidad na ang kanyang mga pantasya. Subalit, isa lamang ang alam ng tadhana. Na darating din ang Paskong hindi na mag-iisa pa si Claire. Is she a new staff here? Kuryoso na tanong ni Simon nang mapansin ng isang dalaga na nakikipaglaro sa mga bata. Para ngayon ko lang siya nakita. Hindi po. Si Claire matagal ng volunteer dito sa bahay ampunan. Siya yung volunteer teacher na nagtuturo sa mga bata. Ngayon lang siya pumunta dito dahil wala siyang pinagkakaabalahang trabaho. Sagot ng pinuno ng orphanage. She's a teacher? Muli ay tanong ni Simon. Matagal bago sumagot ang matanda. Pagkatapos, isang masuyong ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang nakatingin sa gawin ni Claire. Oo, isa siyang guro sapagkat meron siyang katangian ng pagiging guro. College undergraduate, sir. Pero matalino at masipag ang batang yan. Sayang lang, hindi niya natapos ang pag-aaral niya. Napaisip naman si Simon. At some point, na-curious siya sa sinabi ng head officer tungkol kay Claire. But more than that, there was something about Claire na parang kilala niya na ito. Kaya naman isang mahabang buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago harapin ang matandang head ng orphanage at ialok ang isang bagay para kay Claire. This is it, Pansit. Claire, galingan mo ha. Kahit alam ko magaling ka naman ha, galingan mo pa rin para hindi ka na mawalan ng trabaho. Pagbibiro ni Era, habang sinasamahan ng kaibigan na hintayin ang susundo kay Claire na magdadala sa kanya sa bahay ni Simon. Nakakapanibago pa rin? Ani Claire na hindi pinansin ang sinabi ng kaibigan. Parang imposible naman na sa yaman niya, yung undergraduate pa ang kukunin niyang tutor ng mga anak niya. Kayang-kaya niya naman mag-hire ng mas qualified. Malay mo, yung qualification na hinahanap niya is not about credentials. Kasi ang dinig ko, ilang tutor na raw ang na-hire niya pero hindi nakakatagal. Kaya baka ang hanap niya yung kayang hulihin ang ugali ng mga anak niya. Napalabi si Claire bago harapin ang kaibigan. Paano kung di pala pagiging tutor ang dadatan kong trabaho doon? Napangiwi si Era. Ano naman ngayon? Hindi ba't lahat naman ng trabaho kaya mo? Kung sa bagay, basta ang importante, may trabaho at sumasahod. Para naman matupad na yung mga nasa wishlist ko.
Nakangiting hayag ni Claire. Nakisali sa pagngiti si Era bago kumapit sa braso ng kaibigan. Ilang sandali silang nagkwentuhan hanggang sa matanaw na nila ang pagdating ng isang itim na sasakyan. Huminto yun sa kanilang harapan at pagkatapos ay bumaba ang nasa driver's seat para pagbuksan siya ng pinto. Ngunit agad na huminto ang oras sa paligid niya nang makita ang figura ng taong prenteng nakaupo sa likod ng sasakyan. Nakapurong itim ito na suit habang nakabrush up ang buhok at abala sa iPad na hawak. Nang bigla na lamang ito mag-angat ng tingin, diretso kay Claire, dahilan para mabalik sa ulirat ang dalaga at mabilis na sumakay ng sasakyan. Relax. I'm not going to abduct you. Kalaunay, dinig ni Claire na sabi ng kanyang katabi sa loob ng sasakyan. Sunod din nasulyapan niya ang pagpatay nito sa hawak na iPad. I have one question for you, Miss Alcantara. Ano po yun, sir? Nautal pa ang sagot ni Claire. Look at me. Sambit ni Simon, na agad naman niyang sinunod. Nang magtama ang kanilang paningin, isang mahabang katahimikan pa ang dumaan bago muling magsalita si Simon. What do you think about kids? Tanong nito kay Claire. Mga regalo. Sagot ng babae at muling tinutok ang tingin kay Simon. They are gifts. A precious gift. Mga regalong karapat-dapat na bigyan ng pansin at pagmamahal. Mga regalong dapat iniingatan, minamahal, at hindi iniiwan. They are the precious gifts that should be showered with love and warmth. Hayag niya, at agad na pinigil ang sarili na maluha. Hindi naman nakatakas sa tingin ni Simon ang pagdaan ng lungkot sa mga mata ni Claire, kahit pa agad itong itinago ng dalaga. Tumangutango si Simon sa sagot niya bago umayos na upo. I hope it's not a mistake to hire you, Miss Alcantara. Baka magaya mo rin ang iba na pagkatapos ng ilang linggo o buwan, sinukuan ang salitang binitawan nila sa akin na nag-apply sila. Tila may pait na saad ni Simon. You're a special case because I found you for this job and I hope it's a good sign. Matamis nang umiti si Claire sa lalaki. Pagbubutihin ko po. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na to, sir. Iyon lang po mapapangako ko. Matagal na nagkatitigan ng dalawa bago sabay na magbitiw ng tingin. Ilang sandali lang din, nakarating na sila sa bahay ng lalaki. Hindi na itago ni Claire ang pagkamangha sa makalumang disenyo ng bahay. Para itong isang kastilyo dahil sa ginamit na materyales. Maluwag ang bakuran at may mga mumunting halaman at mga sementadong upuan. Pagpasok naman sa loob, bumungad kay Claire ang maluwag na sala at ang kurbadang hagdan na magdadala sa ikalawang palapag ng bahay. Subalit, higit sa ganda ng bahay, mas nangibabaw sa pakiramdam ni Claire ang banaag na atmosfera ng lugar na yon. Let me introduce you first to the people in this house. Ani Simon, at isa-isa namang humilera sa kanilang harap ang mga tauhan nito. This is Manang Mila, ang mayordoma. Huling pakilala ni Simon sa matandang silbidora, matapos ipakilala ang lahat. Masaya po ako makilala kayong lahat. Ako po si Claire Alcantara. Pakilala niya at ngumiti. Isang senyas ang ginawa ni Simon dahilan para lahat bumalik sa trabaho, maliban kay Manang Mila. Please bring the kids. I will introduce them to each other before I head back to the office. Tumango naman ang matanda bago pumanhik sa ikalawang palapag ng bahay. At ilang sandali lang, pababa na ito kasama ang 4 na figura. Napakurap-kurap si Claire bago sumilay ang masuyong ngiti sa kanyang labi. Nang sa wakas, makarating na ang 4 na bata sa kanilang harapan. Lalong napangiti si Claire nang makita ang paghalik ng mga bata sa lalaking katabi niya. Hindi rin nakaligtas sa kanyang paningin ang paglambot ng ekspresyon ni Simon pagdating sa mga bata. Kids, she is Claire,
She will be your new tutor. Ani Simon sabay sulyap kay Claire. This is Shara, my eldest. And these are Shane, Sean, and Shira. They are my triplets. Hi! Maligayang pagbati niya sa mga bata. Hello! Tila tamad na sagot ng triplets habang ang panganay naman ay tumangulang. I hope that you'll get along. Hayag ni Simon, dahilan para sulyapan ni Claire ang mga bata na mariin lang ang pagkakatitig sa kanya. Ang hindi niya inaasahan, hindi pala ang galing niya sa pagtuturo ang mahahasa, kundi ang pasensya na matagal niya nang hindi nagagamit. Dahil ang mga bata ang itututor niya, mga pilyo at pilya pala. Dahil sa unang linggo niya pa lamang sa trabaho, ilang prank na ang ginawa ng mga ito, mapaalis lamang siya. Subalit sa araw-araw ding nagdadaan, unti-unting nakikilala ni Claire ang mga bata, na kahit anong kalokohan ang gawin nila sa kanya, hindi niya maatim na umalis sa trabaho at sukuan sila. Sapagkat alam niya pakiramdam ng maiwan at sukuan. Isang bagay na hindi niya nanaising gawin sa iba, lalo na sa mga bata. Ganon niyo na ba ako gustong umalis? Seryosong tanong ni Claire habang kaharap ang mga bata sa sala. Sabay-sabay naman na tumango ang mga bata, dahilan para mapangisi si Claire. Kung ganon, then let's do a deal. What deal? Mataray na tanong ng panganay na si Shara. Pinagmasdan niya ang mga bata bago ipag-cross ang kanyang braso. 3 consecutive failed pranks and you will accept me as your tutor. At kapag isang prank niyo ang naging successful, kusa akong aalis. Hayag ni Claire, na ani mo'y nakikipag-deal sa isang negosyante. Ano? Deal? Tanong niya at inabot ang kamao para sa isang fist bump. Nagkatinginan ng mga bata at sabay-sabay na hinarap si Claire. Deal? Sagot ng mga ito at nakipag-fist bump sa kanya. At sa sumunod na araw, agad silang naghanda para sa naturang deal. Sa pangunguna ni Shara, agad silang naghanda ng plano para kay Claire. Ang hindi nila alam, maingat silang minamatyagan ni Claire dahilan para malaman niya ang kanilang mga plano. Kaya naman, sa una't pangalawang prank na ginawa ng mga bata, napagtagumpayan yung iwasan ni Claire. Oh, ayan na ba ang prank niyo? Hina niyo naman. Pang-aasar niya sa mga ito habang nasa hapag sila. Wait and see. Tomorrow, you will be quitting your work. Kikay na saad ni Shira. Tama. We're just giving you a small glimpse of hope. Saad naman ni Sean. Talaga lang ah. Sige, I'll wait and see what you have for me. Pero sa ngayon, ubusin niyo muna ang pagkain niyo. Ikaw ba nagluto? Biglang tanong ni Shara. Matamis na ngumiti si Claire. Oo, masarap no. Tukso niya sapagkat ubos na ang niluto niyang pagkain nila. It's not. What if you put something in our food to tame us? Salubong pa ang kilay na hayag ni Shane. At ba't ko naman kayo gagayumahin na, Ber? Because you want us to accept you as our tutor. Oh my God, this is cheating! Napangiwi na lamang si Claire sa kaartehan ng mga bata. Ang totoo, sinadya niya siya magluto ng pagkain at timplahan ito ng lasang patok sa mga bata. Pansin niya kasi na konti ang kinakain ng mga ito. Madalas din niyang marinig sa mga bata na, sana, kasabay nilang kumain ng kanilang daddy. Subalit malabo yun ayon kay Manang Mila. Dahil palaging maagang umaalis si Simon at gabing-gabi na akong umuwi. Kaya naman, naisipan ni Claire na ipagluto sila at saluhan na rin sa pagkain. At mukhang epektibo naman dahil marami ang nakain ng mga ito.
Aalis ka na? Tanong ni Shara. Nang makita si Claire na inaayos ang dalang bag. Nagtaas ng kilay ang dalaga bago harapin ang batang babae. Bakit? Pipigilan mo ba ako? Of course not. Ihahatid pa kita. Anito sa mataray na tinig. Bahagyang natawa si Claire bago isukbit ang isang bag sa balikat. Thank you for the initiative pero wag na lang po, Ma'am Shara. Umakyat ka na lang sa kwarto mo at magbasa. At kapag nagutom kayo ng mga kapatid mo, may niluto ako merienda at nasa fridge yun. Sandaling napatitig ng mariin si Shara bago tumango. Are you going here tomorrow? Oo. Kahit di kayo nakikinig sa mga tinuturo ko, pupunta pa rin ako. Kailangan ko sumahod, no? Okay then. Take care. Simpleng saad ni Shara bago talikuran si Claire at ihanda ang panghuling prank nila para mapaalis ang babae. Kinabukasan na pabuntong hininga na lamang si Manang Mila nang makita ang 4 na bata na abala sa paglalatag ng kung ano sa sahig. Na kung sino mang magbubukas ng pinto at papasok, siguradong lalagapak ang pang-upo sa simento. At kahit alam niyang hindi makikinig ang mga ito, sinuway niya pa rin ang mga bata. Subalit nagpatuloy lamang ang mga ito hanggang sa pumatahang orasan sa oras ng pagdating ni Claire. Ang hindi alam ng mga bata sa likod ng pinto, hindi pala si Claire ang bubugan sa kanila kundi ang daddy nila. What the heck? Sikmat ni Simon kasabay ng halakak ng mga bata na agad ding nahinto nang matanto kung sino ang naprank nila. What the heck is this thing? Patay. Bulong ni Claire sa sarili habang tutop ang bibig sa gulat. Pagkatapos ay dumako ang paningin niya sa mga batang namumutla na sa kanilang kinatatayuan. Yari ang mga batang to. Nang sa wakas, ay magawa na makatayo na maayos si Simon, agad niyang binalingan ng tingin ng mga anak na ngayon na yakap-yakap na ang isa't isa. Gagagawa niyo ba to? Ito ba ang ginagawa niyo kaya palaging umaalis ang hinahire kong tutor sa inyo? Ha? Anito? Sa seryosong tinig bago kapain ang pang-upo na lumagapak sa sahig. Go to my study. Sir. Agad napigil ni Claire kasabay ng paglapat ng kanyang palad sa braso ng lalaki. Sandali muli nagtama ang kanilang paningin bago muling magsalita si Claire. Pa-activity ko po ito sa kanila. Nakalimutan ko pong sabihin na huwag itapat sa nadadaanan ng tao. Kaya huwag ka na magalit sa kanila. Actually, dala ko yung test result nila. Ang tataas ng mga scores. Nakangiting hayag ni Claire upang isalba ang mga bata sa galit ng kanilang ama. Napaigting na lang ang panga ni Simon. At bago humakbang paalis, isang sulya pa ang ginawa niya sa mga bata. Napabuga naman ng malalim na buntong hininga si Claire nang umalis si Simon. Tsaka ito masuyong umisi sa mga bata, dahilan para magtakbuhan ng mga ito patungo sa kanya. Ngunit hindi na sila umabot sa kinaroroonan niya sapagkat sunod-sunod silang napasalampak sa sahig dahil sa sarili nilang kagagawan. At ang tagpong yon ang nagdulot ng tawanan sa kanilang pagitan. Are you sure that Daddy won't scold us? Tanong ni Shira habang nasa sala. Po? Sambit ni Claire, sabay kiling ng ulo sa bata. Are you sure po that Daddy won't scold us po? Pag-uulit ng bata dahilan para mapangiti si Claire. Sure na sure. Lalo na kapag nalaman niyang tanggap niyo na ako bilang tutor niyo. Pero mas lalo mawawala ang galit niya kapag nakita niya nag-aaral kayo na mabuti at nakikinig sa akin. Si Daddy! Impit na sigaw ni Sean at ang 4 sa kanila ay kanya-kanyang pulot ng materials at umaktong abala sa mga textbooks. Bahagyang natawa si Claire, subalit agad ding nakisali at kunwari tutok na tutok sa pagtuturo. Wow! Very good kayong lahat dahil nasagot niyong lahat ng test questions. Sabay palakpak pa niya. At dahil very good kayo, meron kayong gift sa akin.
Sabay labas niya ng 4 na heart-shaped lollipop. That's so childish. Angil ni Shara sa lollipop. True. What are we, babies? Maarte na asik ni Shaira. Wow, para namang tanda-tanda niya na. Mga bata pa rin kayo, no? Salubong ang kilay na saad ni Claire at itinuloy ang pagbibigay ng heart-shaped lollipop sa mga bata. Masarap yan, favorite ko nga yan eh. Napasilip naman si Shane sa ama nang makitang nanatili ito nakatayo sa dulo ng hagdan. Daddy, can we eat this? Sabay wagayway sa heart-shaped lollipop. Bigay po ni Miss Claire. Tumango si Simon sa anak bago lumapit sa kanila at maupo sa sofa. Isa pa ako rito, sir. Sa'yo na lang. Ani Claire at inabot ang heart-shaped lollipop na agad namang tinanggap ni Simon. It's so sweet. Saad ni Shaira at tumawa pa, kaya nakitawa na rin ang lahat. Sa kalagitnaan ng tawanan, dumako ang tingin ni Simon kay Claire na kay lawak ng ngiti. At nang makita ang pagkagat ng dalaga sa kinakaing heart-shaped lollipop, isang flashback ang dumaan sa isipan ni Simon. Isang tagpo mula sa nakaraan na nananatiling espesyal sa puso niya. What are you doing here? And why did you let the other kid to have your gift? Tanong ng batang si Simon sa isang batang babae na mas bata siguro ng 2 taon sa kanya. Malungkot nang umiti ang batang babae kay Simon. Gusto raw nila yung laruan na kuha ko eh. And you gave it right away? Paano ka? Wala ka regalo. Depensa ni Simon. Okay lang, sanay naman na ako. Malungkot muli na sagot ng batang babae. Umiling si Simon at kinuha ang isang bagay sa kanyang bulsa. Naramdaman niyang meron doon na kahit ano pa, kinuha niya yon. And it was his favorite heart-shaped lollipop. Here, sa'yo na to. Walang ano-ano'y saad ni Simon habang inaabot ang lollipop. I hope this simple thing would make you smile this Christmas Day. Pahayag niya, dahilan para nakangiting tanggapin ng batang babae ang heart-shaped lollipop na tumunaw sa malambot na puso ni Simon. Daddy! Daddy! Sigaw ng mga bata dahilan para maibalik sa kasalungkuyan si Simon. Oh, yes? Gulat na sagot niya. Sabay-sabay na umingos sa mga bata. Bago magpakandong si Shaira. You're spacing out. Masuyong umiti si Simon sa anak. I'm just thinking about something. Something? Then why are you staring at Miss Claire? Asik ni Shaira. Nagkatingin na ng dalawa at agad nag-iwasan. Napahilot sa kanyang batok si Claire habang napapakamot sa kanyang sentido si Simon at hindi na nagawa makasagot sa anak. Anyway, we have something to tell you, Daddy. We are accepting her as our tutor now. Napataas ang kilay ni Simon sa sinabi ng anak. So, mapapaamo pala kayo ng isang heart-shaped lollipop? No. It's because she passed our test. Saad ni Shane. Natutup ni Claire ang bibig nang kumawala ang munting tawa. Sinulyapan siya ng 4 na bata, kaya napatikom na lang siya ng bibig. And she's also kind and smart. Segunda naman ni Sean sabay kindat kay Claire, so she's accepted now. Muling nagkatingin na ng dalawa at hindi na itago pa ni Claire ang paglawak ng ngiti niya. Natutuwa siyang makita na tanggap na siya ng mga bata. Kailangan lang pala niya makapaglaro at makapag-deal para lamang matanggap siya ng mga ito. Pero higit doon, natutuwa siyang makita ang bonding ng mag-aama. Hindi na rin naman lihim sa kanyang kaalaman ng tungkol sa na mayapang ina ng mga bata. Kaya nga nang malaman niya yon, mas tumindi ang dedikasyon niyang magabayan sila. Why don't we let her stay here, Daddy? Suhestyon ni Shara matapos matanaw ang pag-alis ng kanila sa sasakyan para ihatid si Claire sa kanyang tinutuluyan. And why don't we make her as our nanny too aside from being our tutor?
Kasi she also take care of us. Nilulutuan niya kami ng merienda palagi eh. Saad naman ni Shaira. Sa lubong ang kilay na tinignan ni Simon ang mga anak. I'm very curious. Anong ginawa ni Claire para maging mabait kayo sa kanya? Daddy, we are mabait, okay? We're just testing everyone you hired kasi baka mabait lang sila kapag andyan ka tas bad pala kapag di na nakatingin. Maarting sagot ni Shaira. Tumangutango naman ang tatlo bilang pagsang-ayon sa kanya. She's the only one who made our homeschooling not boring, so we approved her. Saad ni Shane. And she's pretty. Dagdag ni Sean, sabay ngiti ng malawak. Napamaang na lang si Simon sa kanyang mga anak. Hindi rin naman niya may tatanggi na si Claire nga lang din ang tumagal. Ang mga nauna hanggang 2 linggo lang, pero si Claire halos higit 1 buwan na. Sa sobrang abala niya sa trabaho, hindi niya na napapansin ang pagtakbo ng oras. Lalo niya yung nabatid nang makita ng mga batang nasa bisig lamang niya noon, malalaki na ngayon. Miss Alcantara. Untag ni Simon, dahilan para mag-angat ang tingin ng dalaga mula sa kanyang ginagawang artwork ng mga bata. Give me a minute. I have something to talk to you. Agad na napasunod si Claire sa lalaki na nagtungo sa kanyang study room. Ano pa pag-uusapan natin, sir? Niluwagan naman ni Simon ang kanyang necktie bago tumingin kay Claire. I just want to say that you are doing a good job. Nako, sisibakin niyo na po ba ako, sir? Kunot noong tanong ni Claire na mahinang ikinatawa ng lalaki. No, I won't. Ang totoo niyan, gusto kitang kausapin para alokin ng bagong trabaho. Bagong trabaho? Gulat na bulalas ni Claire. Tumango si Simon bago tipid ng ngumiti. Gusto ng mga bata na i-hire ka bilang personal nanay nila. Talaga po, sir? Hindi makapaniwala ang tanong ni Claire dahil hindi niya akalaing aabot sa punto na gugustuhin siya ng mga bata bilang tagapangalaga nila. Kung pahig po kayo, hindi ako tatanggi, sir. Of course. Ang mga bata nagsabi kaya sino ako para hindihan sila. With that being said, you can move in here. Pinalinis ko na magiging kwarto mo. Sunod-sunod na sabi ni Simon bago tumayo at inilahad ang palad kay Claire. Please continue the good work. Malawak naman ang ngiting tinanggap ni Claire ang palad ng lalaki. Para kamayan to. Thank you, sir. Aniya, at hindi na malayang nahigpitan ang paghawak sa kamay ng lalaki. And at that very moment, natahimik si Simon habang pinagmamasdan niya ang ngiti sa labi ni Claire. At ang kasiyahang yon, kitang-kita sa mata ng babae. Isang imahe na naman ang sumagi sa isip niya. Isang imahe na kapareha ng ngiti na meron si Claire. And out of nowhere, he felt a dub in his numb heart. At sa paglipas ng araw, hindi inaasahan ni Simon na lalong lalambot ang puso niyang matagal nang ikinandado sa pag-ibig. That's all because of how warm Claire is. Sigurado ka bang hindi na kailangan dalhin siya sa ospital? What if it's serious? She looks so pale, Claire. Puno ng pag-aalalang sabi ni Simon habang nasa labas sila ng silid ni Shara. Masuyong umiti si Claire sa lalaki. Relax ka lang, sir. Maayos na si Shara. Ang totoo niyan, dumating na yung menstruation niya eh. Ibig sabihin, dalaga na ang panganay mo. Paliwanag niya sa lalaki, dahilan para matulala ito. Bagaman nakasara ang pinto ng kwarto, nilingon pa rin yun ni Simon na animoy nakikita niya ang anak ton. As a father who raised his children on his own, the moment his wife died, he can't help but to become teary-eyed. Yung sanggol na umiiyak noon, isa ng ganap na dalaga ngayon. Thank you, Claire. You came in this house in the perfect time. Kung wala ka dito, sigurado akong sasarilinin niya ni Shara dahil mahihiyaya magsabi sa akin.
Malamlam ang itsura na saad ni Simon sa kanya. Wala nga naman sir, at dahil dyan, kailangan natin siyang bilhan ng pads. At gamot na rin para sa cramps niya. Sure. I'll just prepare the car. Hintayin na lang kita sa baba. Anito at nagmamadaling bumaba. Pinanood ni Claire ang nagmamadaling pagbaba ni Simon at hindi napigilan ng sariling mapangiti. How she wished to have someone like him as a father when she was a child. Mapait na nilunok ni Claire na nakabarang bato sa kanyang lalamunan bago sumunod sa pagbaba. Pagdating ni Claire, wala sa sariling pinagbuksan siya ng pinto ni Simon at sa passenger seat pa. Ikiniling na lamang niya ang kanyang ulo at iwinalang kung anumang katok na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Nakuha mo na ba lahat ng kailangan ni Shara? Tanong ni Simon habang nasa harap siya ng drink section. Nang tumango si Claire, muli itong nagtanong. Anong gusto mo? Hot coffee or iced coffee? Mula sa gilid, sinilip ni Claire ang mga inumin. Iced coffee. Yung mocha? Mocha flavor, it is. Pag-uulit ni Simon na hindi inaalis ang tingin sa mga mata ni Claire. At sa bawat sandaling yun, sabay nilang naramdaman ang kakaibang pintig sa kanilang puso. Dahilan para sabay din silang mapabitiw sa titigan. Sa kaba, naunang tumalikod si Claire at nagtungo sa counter. Subalit natalisod pa siya. Mabuti na lang, mabilis siyang nahawakan ni Simon sa braso para maalalayang tumawid ng tayo. Lalo tuloy lumakas ang pintig ng puso ni Claire. Kasabay ng pag-aapoy ng kanyang pisngi na hindi nakaligtas sa paningin ni Simon. Thank you so much about last night, Miss Claire. If it's not because of you, di ko alam kung anong gagawin ko. Masuyong saad ni Shara, sabay yakap sa bewang ni Claire. Ibinalik ni Claire ang yakap bago haplusin ang buhok ng dalaga. Ganyan talaga kadalasan sa mga batang first time na magkaroon ng period. Normal lang naman ang reaksyon mo. Anyway, masakit pa ba ang puson mo? Bumili kami ng daddy mo ng pain reliever para sa period cramps mo. Hindi naman na. I think you really is my period cramps. Naku, o siya kumain na kayo. Kami ni Manang Mila ang nagluto niyan. Ani Claire at agad pinagsilbihan ng mga bata. I'm so full. Komento ni Shira pagkatapos itong dumighay. Oh my God! I'm getting fatter and fatter na. Look at my belly waves, oh. This is your fault, Miss Claire. Maarte nitong sabi at sinamaan pa siya kunwari ng tingin. Okay lang yan, maganda ka pa rin naman. Sagot naman ni Claire sabay kindat. Ngumiti naman ang bata at humalakhak pa. Okay, I accept that. Well, Miss Claire, what will be our lesson today? Si Shane naman na excited na mag-aral. Let me think. Gusto niya ba na outdoor activities? Anong outdoor activities naman po? Are we going to play football, Miss Claire? Tanong ni Sean. Napaingo si Shira, dahilan para mapunta lahat ng tingin sa kanya. You know what? I'm getting a little annoyed kasi we keep on repeating Miss Claire and it slowly sound like misery. Ang pangit pakinggan. If we stop calling her that, ano naman ang itatawag natin sa kanya? Nani. That will sound so old. Rebat naman ni Sean. We can't call her on her first name because that would sound disrespectful too. Dahil ikaw naman ang na-annoyed, ikaw na lang ang mag-isip ng bago nating itatawag kay Miss Claire. Muling dumapo ang tingin ng lahat sa gawin ni Shira at naghihintay sa sasabihin nito. Nang bigla na lang umiti ng matamis ang bata, bago lumamlam ang mga mata nito na animoy nakikiusap. Can we call you Mama? Tanong nitong dahilan para humigit ng hininga si Claire. What do you think, guys?
Para na rin naman natin siyang mama kasi she take care of us eh. Si Manang Mila nga tawag natin sa kanya granny. Kahit hindi naman natin siya grandpa kasi inaalagaan niya tayo. Napaayos na upo si Claire nang dumapo ang tingin ng 4 na bata sa kanyang gawi. Ngumiti siya sa nanginginig na labi. Akmang magsasalita siya nang makita niya ang pagtango ng 3. Hudyat na sumasang-ayon sila sa sinabi ng kapatid. Tama si Shaira. Saad naman ni Sean, tumango rin si Shane. And we never got the chance to experience having a mother or calling someone mom. So, I agree with Shaira too. At least, we could experience having a mother figure in your presence by calling you Mama. Ngumiti naman ng proud si Shaira. Pagkatapos ay kinurot sa pisngi ang mga kapatid. Pagkatapos, nilingon niya si Claire na tahimik lang sa kinauupuan. Kung di naman po yung sobra-sobra na hilingin sa'yo, papayag ka po ba? Masuyo niyang tanong kay Claire. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Claire bago ngumiti. Siya din naman, maagang nawala ng ina. Maagang nawala ng pagkakataong masambit ang salitang mama. At maagang nawala ng pagkakataong maranasan ng pag-aalaga at pagmamahal ng isang ina. Kaya naman lubos niyang naiintindihan ang nararamdaman ng mga batang nasa harap niya. Dahil ang nararamdaman nila, matagal na rin niyang dinaramdam. Yun na nga siguro ang pinakadahilan kung bakit nagawa nilang maging malapit sa isa't isa. Yun na siguro ang pinakadahilan kung ba't nagawa niyang pasukin ang puso ng mga bata. Kahit ano pa itawag niyo sa akin, ayos lang. Kung saan kayo masaya, doon tayo. At kung masaya kayong tawagin ako sa ganyan, walang problema sa akin. Pero, hindi lang kasi tayo ang dapat magdesisyon sa bagay na yan. Kailangan din nating malaman ang opinyon ng daddy niyo. Nakakaintinding tumango ang 4 na bata. Bago sabay-sabay, natunguhin si Claire at yakapin. We will ask daddy about this. Kapag maaga siya makauwi mamaya, kausapin agad namin siya. Saad ni Shaira. Ibig sabihin, hindi ka po namin tatawagin ng mama hanggat di pumapayag si daddy? Tumango si Claire sa tanong ng bata. Mukhang magtitiis ka munang marinig ang Miss Claire, Shaira. May pang-aasar na saad ni Sean. Napairap si Shaira sa kapatid. Dapat kasi, ayusin niyo mag-pronounce para it will sound good to my ears. Mahinang pinitik ni Sean ang noon ng kapatid bago lumayo. Maarte ka lang talaga. What? Kikay nitong asik, sabay baba sa kandungan ni Claire para habulin ang kambal sa loob ng kusina. Nagkatinginan sina Claire, Shaira at Shane, bago sabay-sabay na umiling. Silang dalawa rin ang naging katulong niya sa pagliligpit ng kanilang pinagkainan bago dumating si Manang Mila at samahan sila. Gaya rin ang kanila na pagkasunduan, isang outdoor activity ang lesson ng mga bata. At yon ay ang pagtatanim. Akala ni Claire aayaw ang mga ito. Subalit mas excited pa pala dahil first time ng mga ito ma-experience ang gagawin. Ngunit syempre, hindi pa rin mawawala ang samot-saring reklamo mula sa bunso at prinsesa ng pamilya dahil para sa kanila, medyo mahirap ito, pero mas mahirap daw ito para kay Shaira. Very good kayong lahat. Ang ganda na ng mini garden natin. Lalo na kapag lumago yung mga flowers, mas gaganda pa yan. Papuri ni Claire nang matapos ang kanilang gardening. Yeah, but it's so exhausting. Tas ang dami pang bulate na lumabas sa lupa. Ew! Reklamo muli ni Shaira. Hay nako Shaira, kanina ka pa nagrereklamo pero bungkal ka naman ng bungkal. Puna ni Shane na ikinatawa ng lahat. Hayaan niyo na ang ating munting prinsesa at di siya sanay sa gawaing mabibigat. Pang-aasar ni Claire kaya't pinaningkitan siya ng mata ni Shaira. Kaya ako nang lalapit para punasan ang iyong pawis dahil alam kong pagod ka na mahal na prinsesa. Dagdag niya pat agad tinunga ang bata para punasan ang pawis nito at ganon din ang iba pa. Ayan, pawis free na ang prinsesa at prinsipe.
Dapat ikaw din po. Suhestyon naman ni Sean at agad kinuha ang isang towel. Ang reyna din ang pagsisilbihan. Saad ni Sean at niyaya mga kapatid na tulungan siya at punasan din ang pawis ni Claire. O tama na. Di na punas yan inaatake niyo na ako. Tumatawang saad ni Claire bago ligpitin ang mga towel. What if mag-swimming tayo? Oh yes, let's go swimming! Galak na saad ng mga bata at agad tumakbo patungo sa kids pool ng bahay. See that, Mama? Ang galing ko lumangoy, di ba? Ikaw po, marunong ka lumangoy? Napansin nila ang itinawag nito. Subalit wala na lang pumuna upang hindi masira ang mood ng bata. Hindi wala kasing swimming pool sa amin na lumalaki ako, drum lang meron. Pabirong sagot niya, subalit totoo naman yun. Oh, that's fine. I will tell Daddy to teach you kasi siya nagturo sa akin mag-swim. Bibo nitong pagmamalaki. Teacher what? Shaira? Ang baritonong tinig na yun ni Simon mula sa likuran ni Claire ang siyang nagpatigil sa kanya. Daddy! Let's go, Dad! Join us! Matagal na rin nung last mo kaming sinama mag-swimming. Saad ni Shara sa nangungusap na mga mata. Tapos race tayo, Dad! Mayabang naman na hamon ni Sean sa ama. Mahinang natawa si Simon sa anak at ngumiti. You sounded like a grown-up man, huh? I am! Look at my muscle! Saad ni Sean at ifinlex pa ang muscle niya. Yak! Buto lang yan eh. Komento ni Shaira. Kung kaya't sinabuyan siya ng tubig ni Sean, kaya napahiyaw siya. Stop it, Sean! Tama na yan, ayain na lang natin si Daddy. Saway ni Shara sa mga kapatid. Oo nga, Dad, halika na. Tas para maturuan mo rin lumangoy si Miss Claire. Saad ni Shane. Kaya bumaba ang tingin ni Simon sa dalaga. Di raw po siya marunong lumangoy eh. Yeah, mas magaling pa ako, Daddy. Hirit ni Shaira. Kung kaya't muli siyang sinabuyan ni Sean ng tubig. Alright, let me just change my clothes. Seryosong sagot ni Simon bago ito humakbang paalis. Nasapo na lamang ni Claire ang kanyang noo. Dahil ngayon pa lang ramdam niya ang pag-aapoy ng kanyang pisngi. Matapos, isa-isang maglaro sa kanyang isipan ang posibleng mangyari. Sa sobrang pag-iinit ng kanyang pisngi, inilublob na lamang niya ang sarili sa pool at umahon lamang nang marinig ang mga bata na masayang tinatawag ang papalapit nilang ama. Mag-almusal ka muna, sir. May nakahanda ng pagkain. Salubong ni Claire kay Simon nang makababa ito sa sala. Sinulya pa ni Simon ang suot na relos at nakitang may oras pa naman para sa almusal. Pero hindi siya sanay. Sasaluhan na lang kita, sir, para hindi ka malungkot sa almusal mo. Alok ni Claire na tila ba nabasa ang nasa isipan niya. Para rin masabi ko sa mga bata na nag-almusal ka bago pumasok sa trabaho. Yun din kasi yung inaalala nila tuwing sabay-sabay kaming kumakain sa hapag eh. Okay. Simpleng sagot ni Simon at sumunod sa dalaga patungo sa dining. Di ka kakain? Kalaunan tanong niya nang nasa hapag na sila. Umiling si Claire at sumimsim sa kanyang kape. Kape lang muna, mamaya na po kakain sasabay sa mga bata. Ikiniling ni Simon ang ulo at tila awkward pang umabot ng pagkain. Napansin niyo ni Claire kaya siya na lang ang nagsandok para sa lalaki. Pagkatapos ay kinwentuhan niya ang mga ito tungkol sa pinagagagawa ng mga bata. Tuloy, hindi nila napansing naging masigla ang agahan ni Simon. At sa gabi naman, magpapadala ng mensahe si Claire kay Simon at magtatanong kung makakaabot ba ito sa hapunan. Kapag hindi ang sagot ni Simon, tatabihan niya ito ng ulam. At kapag narinig ang pagdating nito, tsaka niya sasaluhan ng sa ganon, hindi ito magpalipas ng kain. Yon ang naging tagpo sa mga susunod pang araw, hanggang sa nagkaroon na ng pagkakataon kung saan
kumpleto sila sa pagkainan. Bagay na ngayon lang muli nangyari dahil kay Claire. "Sir Simon, sandali!" Pigil ni Claire sa lalaki bago ito makalabas ng bahay. "What?" Kaswal nitong tanong. "Hindi maayos." Puna niya sa necktie ng lalaki at agad yun inayos. "Ayan, ayos na. Work well, sir." Nakangiting sambit ni Claire habang nakangiti at naka-cheer gamit ang dalawang kamao. Napalunok si Simon bago tumango. "Thank you." "Bye, Daddy. Work well." Sigaw ng kanyang mga anak na nakasilip mula sa dining. Napangiti naman si Simon sa mga anak at pinahapyawan ng tingin si Claire bago umalis ng bahay. At sa unang pagkakataon, nakangiti at maganda ang mood ni Simon na pumasok sa kanyang kumpanya. And without even realizing, Simon already fell in love for Claire's kind heart. "Ay, anak ng tokwa!" Gulat na bulalas ni Claire nang bumungad sa kanya ang matipunong anino na nakasandal sa hamba ng kusina. "Sir Simon?" "I didn't mean to surprise you. Bakit palagising ka pa?" Tanong nito sa gasgas na tinig. Matapos, nagtungo sa may fridge. Hindi po kasi ako makatulog, sir. Kaya naisipan ko magtimpla ng gatas." Nakakaintinding tumango si Simon bago uminom ng tubig. "Can I talk to you?" "Oo naman po, sir. Hindi lang din naman po ako makatulog eh. Ano po bang pag-uusapan natin?" "Kinausap ako ng mga bata." Paunang sabi niya na agad namang nakuha ni Claire. "Will it be okay with you?" "Will it be okay with you, sir?" Balik tanong ni Claire. Kaya napalingon si Simon sa kanya. "Sa akin po walang problema. Kung doon po sila sasaya. At kung doon po sila sisigla, wala pong problema sa akin. Kasi naiintindihan ko sila. Naiintindihan ko yung pinanggalingan nila. At kung ba't nais nila akong tawagin na ganun." Hayag niya bago magbalik tanaw sa nakaraan. "Kasi ako rin po. Lumaking walang natatawag na mama. Lumaki akong walang inang nag-alaga at nag-aruga sa akin. At masasabi ko may parte sa pagkatao ko na kulang. Kulang dahil lumaki akong walang magulang." "Claire." Ang tanging nasambit ni Simon. Malungkot na ngumiti ang babae. "Bata pa lang, iniwan na kami ng tatay ko. Hindi rin nagtagal, iniwan din ako ng nanay ko sa harap ng bahay ampunan. Sa mismong gabi ng Kapaskuhan, wala akong maipipintas sa bahay ampunan na nagpalaki at ibigay ng tahanan sa akin. Pero may kulang pa rin sa puso ko. Yun yung pagmamahal ng isang magulang." Pinawi ni Claire ang sariling luha matapos ang sinabi niya. Kung sa paraang pagtawag nila ng ganon maibsan yung konting pangunguli lang nararamdaman nila, hindi ko yan ipagdatamot, sir. At nais ko lang din sabihin na wala akong balak na agawin ang pwesto ng tunay nilang ina. Gusto ko lang talagang hindi nila maranasan yung merong kulang sa kanila. Madamdaming hayag ni Claire bago lingunin si Simon na tahimik. "I get it now." Bulalas ni Simon. "At wag mong isipin na ganyan ang tingin ko sa'yo. I know. I know that you just want to help the kids. To make them feel that they are complete. Gusto ko lang silang ilayo sa lungkot at pangungulila. And I'm very thankful for that." "Sir Simon." Sambit ni Claire dahil hindi siya makapaniwalang ganon kabukas ang isipan ng lalaki sa usapan nila. Matamis na ngumiti si Simon kay Claire. Unang beses, nangingiti siya ng ganon sa dalaga. Kaya naman hindi na iwasan ni Claire ang matulala. Lalo na, nang kusang tumaas ang kamay ni Simon para abutin ang hilam na luha ni Claire. Subalit higit sa luha, ang tunay na naabot ni Simon ay ang puso ng dalaga. Ang puso niyang minsan na nasugatan dahil sa pagmamahal. Subalit handa na muling magbukas para kay Simon. "I want to fulfill all my kids' wishes. Gusto ko ibigay sa kanila lahat ng gusto nila.
Kahit yung imposible pa. I want to give them the world they deserve. The home that is filled with warmth and love. Pero alam ko hindi ko maibibigay yun na ako lang. Kaya ngayong nahanap nila yun sa'yo. Then who I am to interrupt? But I fear something, Claire. Napatuwid na upo si Claire at takang tinitigan si Simon. Ano naman po yun? What if they truly embrace you as their mother? Paano kung ma-attach sila sa'yo? And then you started to realize that you want to build your own family. Paano sila? Puno ng takot na tanong ni Simon. Napalunog si Claire sapagkat may punto ang tanong ng lalaki. Subalit sa isip niya ay sila na ang pamilyang nakikita niya. Alam ko ang pakiramdam ng maiwan, sir. Hindi ako nangangako pero sisikapin ko manatili. Mananatili ako hanggat hindi sila. Hanggat hindi ikaw ang nagpapaalis sa akin. Desidido na sagot niya habang diretso ang tingin sa mga mata ni Simon. Nakaramdam naman si Simon ng kung ano sa kanyang puso. Habang nakatitig sila sa isa't isa. Buong akala niya, hindi na siya magkaka-interes sa pag-ibig. Simula nang mawala ang kanyang unang asawa. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating naman si Claire sa buhay nila. Sa buhay niya. At sa maiksing panahon, nagawa nitong katukin ang natutulog niyang puso. Dahil gaya ng kanyang mga anak, siya rin ay nangungulila sa aruga at pagmamahal ng isang kapareha. Na sa nakalipas na buwan ay nagawang iparamdam at iparanas ni Claire sa kanya. It's Vermonts. Aren't we going to decorate our house, Mama? Saad ni Shira na naka-cross arms. Unang araw pa lang ng Vermonts, dadaan pa ang Halloween. Masungit na sagot ni Shane. Napairap si Shira sa kambal. And so, kung Halloween pa pala muna, edi i-decorate natin ng scary ang house. Di na kailangan. Tayo ka na lang dito. Oh. Nakakatakot naman mukha mo eh. Banat naman ni Sean, kung kaya't agad na lumipad ang unan sa kanyang gawi. Get out of this house! Dumila si Sean sa kapatid bago magsalita. Wow, bahay mo ba to? Yes, so get out. Bawal pangit dito. Malditang asik ni Shira. Oh, di dapat ikaw muna. Kasi ikaw ang pinakapangit. Gatong pa ni Sean. Napailing na lang si Shane habang si Shara naman napabuntong hininga. Isang galak na tawa naman ang kumawala kay Claire hanggang sa isang baritonong tinig ang nagsalita. What's with the noise? Tanong ni Simon na bagong dating. Napasulyap si Claire sa malaking orasan at nakitang 2:00 pa lang ng tanghali. You're early, Daddy? Saad ng bata. Because we're going to the mall. So ano pang hinihintay nyo? Agad na humalik ang mga bata sa kanya. Let's go! Sigaw ni Shira at agad nag-asikaso ng damit na susuotin. Mag-ingat kayo ha. Bili naman ni Claire sa pag-aakalang hindi siya kasama. Kaya naman taka siyang tinignan ng mag-aama. Bakit? I mean, mag-ingat kayo. Ingat kayo sa mall. Yung mga bata makukulit yan. Ingatan mo sila, Sir Simon. Anong ingat? You will come with us, Mama. How come we go shopping tas ikaw may iwan dito? No way! Saad ni Shira. Tumawa si Simon. Kasama ka, Claire. Sandali siyang natameme bago bumalik sa wisyo. Sandali. Kunin ko lang yung bag ko. Aniya at agad pumanhik sa kanyang kwarto. Akmang lalabas na siya nang maalala niya ang Christmas wishlist niya. Pagkakataon niya nang matupad ang nakalagay doon dahil may ipon na siya mula sa kanyang sahod. Nang makabalik siya sa sala, agad na kumapit si Shira sa kamay niya. Sa kabilang kamay naman niya si Shane. Habang si Shara at Sean naman, nakakapit sa kanilang ama. At habang palabas sila ng bahay, sa ganong itsura hindi na iwasan ni Manang Mila na mapaluha dahil sa saya. Sapagkat ang tahimik at malumbay na pamilya
Nagkaroon na sa wakas ng saya at sigla. Bakit ako kinakabahan? Mapaklang natawa si Claire matapos itanong yun sa kanyang sarili. Wala naman akong ginawang masama. Dagdag niya at muling tinignan ang dumating na mensahe sa kanya. Bahala na. Aniya at agad na pumasok sa restaurant kung saan sila magkikita ng ina ni Simon. What is your relationship with my son? Diretsahang tanong ng sopistikadang matanda. I don't believe that you're just a tutor and nanny of my grandchildren. Dagdag niya at nanatiling tahimik si Claire. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, miss. A lot of women have tried to fool my son by getting close to my grandchildren. But it turns out that he only wants my son's money. Napatiimbagang si Claire. Dahil sa huling narinig, ulila man at lumaki sa bahay ampunan, hinding-hindi kailanman na naisin ni Claire na hangarin ang pera higit sa lahat ng pagmamahal. Kaya naman ako na nakipag-usap sa'yo para matapos na agad ang plano mo. I'm here to offer a huge amount of money in exchange for you to leave my son. But of course, I will give you a time to think so you can name your price. Alam mo naman ang numero ko. Kaya tawagan mo na lang ako kapag nakapag-desisyon ka na. Dagdag nito bago ubusin ang kanyang tsaa at eleganteng umalis sa restaurant. Sandali pang nanatili si Claire bago nagpa siyang umalis na rin. Nang makauwi siya'y tahimik ang buong bahay. Hindi na siya nag-abalang hanapin ng mga bata dahil sigurado siyang nasa playroom ang mga ito. Kaya naman, pagod niya na lamang na ibinagsak ang sarili sa sofa dahilan upang hindi niya mapansing nahulog ang isang bagay mula sa kanyang bag. Nasa kalaliman na siya ng pag-iisip nang marinig ang tinig ng mga bata na pababa sa sala. Nandito ka na pala. Tinig yun ni Simon kaya't napabalikwas ng bangon si Claire. Saan ka nagaling? Sa bahay ampunan lang, sir. Bumisita lang, pasensya na't di ako nakapagsabi. Nagkibit balikat naman si Simon. It's okay. Nagmerienda ka na ba? Daddy made a tiramisu dessert. Tinirhan ka po namin, Mama. Hayag ni Shaira. I'll get it for you. Ngumiti si Claire ngunit hindi yun umabot sa kanyang mga mata. Thank you. Anong oras umuwi ang daddy niyo? Tanong niya ng balingan ng mga bata. Lunch po. Sagot ni Shara. Mula sa maliit na sofa, lumipat si Shaira sa kandungan ni Claire. Tapos ikaw agad hinanap niya, Mama. Shaira. Mariing sambit ni Simon na nakabalik na sa sala dala ang itinabing merienda para kay Claire. Get down, Shaira. Let her eat first. No. I miss Mama. Kahit ilang oras lang siya umalis kaya dito lang ako. Anito at isiniksik pa ang sarili kay Claire. Paano siya kakain kung nasa kandungan ka niya? Tanong ni Simon sa anak. Nag-cross arms si Shaira. Umira pa ito. Then just feed her, Daddy. Maarte nitong asik sa ama. Agad naman nagkatinginan sina Claire at Simon, na agading nakaramdam ng kakaibang katok sa kanilang dibdib. Napalunok si Claire, at akmang aangal na sa mga bata, nang masulya pa niya ang pag-abot ni Simon sa platitong may lamang dessert. Iginala niya ang tingin at nakitang abala sina Shane at Sean sa kanilang PSP. Si Shara naman abala sa pagbabasa ng libro. Pare-pareho silang may sariling mundo at walang pakialam sa sinabi ng kanilang kapatid. Kaya ko naman kumain kahit kalong kita eh. Bulong ni Claire kay Shaira. Let Daddy feed you, Mama, kasi I can see that you're tired eh. So let us take care of you too, kasi you always take care of us na eh. Tama, so eat. Segunda naman ni Simon at agad inilapit ang tinidor na may lamang kapirasong dessert kay Claire. Anito bago sumilay ang pilyong ngiti sa labi. At sa mismong gabing iyon, gaya ng sinabi ni Shaira, sila ang umasikaso sa babae. Si Simon ang nagluto ng kanilang kakainin, habang ang mga bata naman ang naghanda ng mga pinggan. At sa tuwing susubukan ni Claire na tumayo, agad siyang pinipigilan ng mga ito. At habang pinapanood sila sa pagsisilbi sa kanya,
isang bagay ang kanyang napagtanto. Lalo na nang magtama ang kanilang tingin ni Simon. At isang napakasuyong ngiti ang iginawa dito sa kanya. Isang masuyong ngiti na humaplos sa kanyang puso. "Oh, I didn't expect you to call me right away." Tila may tunog sarkastiko na saad ng ina ni Simon nang muli silang magkita ni Claire dahil tinawagan siya ng dalaga. "Meron akong dala dito para sa'yo. 1,000,000. Pero sinobrahan ko na. Baka sakaling magpadagdag ka." Napatiimbagang si Claire, ngunit mas pinili niyang manatiling kalmado. Hinding-hindi niya babastusin ang taong nasa harap niya, sapagkat ang respeto niya rito bilang matanda at bilang ina ni Simon, higit pa sa bawat insulto na naririnig niya. "Maraming salamat po kasi dahil sa inyo, napagtanto ko yung tunay na nararamdaman ko." Nakangiting saad ni Claire bago tignan sa mga mata ang matanda. "Gaano naman po kalaki ang ialok niyo na pera sa akin. Hindi sasapat yan para tumbasan ang anumang saya na binigay sa akin ng mga bata at ni Sir Simon." Matapang niyang pahayag. "Pareho man kami ng nararamdaman ni Sir Simon o hindi. O kung kailanman hindi ako magkakaroon ng pag-asa sa kanya, ayos lang. Magustuhan man niya ako, hindi ayos lang sa akin. Basta ako mahal ko sila. Mahal ko siya. At naniniwala ako, ang tunay na pagmamahal, hindi kailanman naghihintay ng kapalit. Sapat na sa akin masaya yung mga bata. Sapat na sa akin na napagsisilbihan ko sila. Sapat na sa akin dahil sa kanila, nakaramdam ako ng pagkakaroon ng isang pamilya." Itinago ng ina ni Simon ang ngiting nais kumawala sa kanyang labi. Ang totoo naman, sinusubukan lang talaga niya si Claire. Nang makita niya ito kasama ang kanyang anak katapos sa loob ng mall, alam na nito na merong agad espesyal na lugar si Claire sa puso ng mga bata, lalo na sa kanyang anak, na ngayon lamang niyang nakitang umiti at tumawa. At bilang ina, kailanman, hindi niya hahadlangan ang magiging kaligayahan ng kanyang anak. "I was just testing you. And I'm sorry if I insulted you in any way. Pero gusto ko lang mapatunayan na tunay ang nararamdaman at hangarin mo para sa mga apo ko, para sa anak ko." Paliwanag na matanda bago pisilin ang kamay ni Claire. "Would you mind to join your mother in shopping?" Napatikaw ang bibig ni Claire. Dahil narinig niya yan mula sa ina ni Simon. Sunod, tahimik siyang napahigpi. Dahil buong akala niya hindi siya gusto ng matanda. Pero nang yakapin siya at aluin ito, doon naramdaman ni Claire na totoo ang lahat. Na ang bagay na ibinigay niya sa mga anak ni Simon, ibinalik din ng may kapal sa kanya. Dahil ngayon, meron na siyang matatawag na ina. "Ano to?" Takang tanong ni Claire kay Simon. Matapos nitong iabot sa kanya ang isang paper bag. "See it for yourself. And tomorrow night at 7, I'll send you a location. Go there wearing that." Seryosong saad ng lalaki bago hawakan si Claire sa kanyang braso at igiya ito pabalik ng kwarto. "Sleep tight tonight, Claire. Good night." Nanatiling nakaawang ang bibig ni Claire kahit pa nakasara na ang pinto ng kwarto niya. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari at wala sa sariling nilingon ang hindi mabilang na paper bag sa sulok ng kanyang silid. Mga paper bag na laman ang lahat ng pinamili sa kanya ng ina ni Simon. Napailing na lamang siya sa sarili bago itabi sa gilid ang paper bag na bigay ni Simon at magdesisyong kinabukasan na lamang ngayon bubuksan. "Nandito na po tayo, ma'am." Untag ng driver sa paghinto ng sasakyan bago ito bumaba at pagbuksan si Claire. "Salamat po." Magalang niyang sabi at tanging pagtango lang ang naging sagot ng driver bago isang babae ang lumapit at iginiya siya papunta sa loob ng isang magarbong restaurant. "Please come in, ma'am." Nakangiti na saad ng babae. Huminga ng malalim si Claire dahil kinakabahan siya. Inayos niya ang suot na red dress bago humakbang at itulak pabukas ang pinto
kung saan sa sentro ng silid, naroon ang isang hot daddy na kanyang boss. "You look stunning." Masuyong komento ni Simon matapos suriin ang kabuuan ni Claire. "Absolutely stunning. This red dress perfectly fits you. Ang ganda-ganda mo, Claire." Dagdag nito bago humakbang para salubungin siya. "Ano meron? Ano to? Ano okasyon?" Nagkalat ang red petals sa sahig, kasama ang mga scented candle. Sa pinakasentro kung saan nakalagay ang table for two, may hugis puso na gawa sa scented candle. Sa kisame naman, may mga heart-shaped balloons at iba pang magagandang palamuti. Hinawakan naman ni Simon ang kamay ni Claire. Napalingon ang dalaga sa kanilang kamay na magkahawak. "Ito ang simula ng pagtupad natin sa mga kahilingan mo, Claire. Santa Claus has finally seen your wishes and he sent me to fulfill all of it." Madamdaming hayag ni Simon bago masuyong umiti. The truth is, accidentally nakita niya ang isang pirasong papel sa living room and it turns out to be Claire's Christmas wish list. At sa palagay ni Simon, ang pagtupad sa wishlist ni Claire ang pinakamagandang paraan para tuluyang mapalaya ang dalaga sa malungkot niyang nakaraan ukol sa Kapaskuhan. Ito na rin ang paraan ni Simon upang unti-unting mapaghandaan ang pinakamalaking sorpresa niya para sa dalaga. Photo booth? Saad ni Shara. Kumunot ang noon ng mga bata. Photo booth? Pag-uulit naman ng tatlo. "Why are we here, Daddy?" Kuryoso na tanong ni Shira. Sinulya pa ni Simon si Claire bago sagutin ng anak. "To take pictures." "Oo nga naman, photo booth yan, di talaga magpipicture tayo, alangan namang lalangoy tayo dyan." Pang-aasar na naman ni Sean sa kapatid. Isang hampas ang dumapo sa braso ni Sean. "I know! What I mean is, dapat sa studio tayo magpa-picture ng family portrait, diba? So why here?" Maarting saad ni Shira. "Because we don't need to be in fancy place to take our precious moments, my princess. Minsan, mas maganda pa rin yung simple lang." Makabuluhang sagot ni Simon. "And sometimes, simplicity makes the moment more genuine and pure." Saad ni Shara, sabay akbay sa kapatid. "Like our family." Saad ni Shane, kaya't napatingin ang lahat sa kanya. Lumuhod naman si Simon upang mapantayan ang anak na si Shira bago ito masuyong itian. "And on top of that, it's because it is your mama's wish." Gulat ang mukhang bumaling si Shira kay Claire habang nanlalaki pa ang mata. "It's mama's wish pala, so dapat siya lang mag-photo booth, wag tayong photo bomber." Nagkatinginan ng lahat bago sabay-sabay na tumawa sa sinabi ni Shira. Napailing na lang si Simon bago akayin ng anak papasok sa photo booth. Pagkatapos sa photo booth, dumiretso naman sila sa pinakamalapit na seaside restaurant para doon magpalipas ng tanghalian. Hanggang sa abutin sila ng hapon kung saan nagpasya silang maglakad-lakad sa tabing dagat habang papalubog ang haring araw. Isang bagay na mula sa wishlist ni Claire. "Maybe you don't remember that much, but we already met before." Saad ni Simon habang naglalakad sila sa buhanginan. Ang mga bata ay nasa unahan, naghahabulan. Sa may bahay ampunan, nung bata pa tayo. The heart-shaped lollipop. Gulat na nag-angat ang tingin si Claire sa lalaki. "Ikaw yun." Proud na ngumiti si Simon bago huminto sa paglalakad. Tumalikod dito sa may dagat at papalubog na ang araw. Dahilan upang yumakap sa kanya ang reflection ng sunset. "Ako nga." At di ko lubos inaasahan na ang simpleng heart-shaped lollipop na bigay ko noon may ganito kalaking kapalit ngayon. Tukoy niya sa pagdating ni Claire sa buhay nila. Maybe it is really fated to have this chance of ours. "Simon." Tila nauutal na sambit ni Claire. Ang kabog sa kanyang puso parang isang malakas na alon.
Inabot ni Simon ang kamay ni Claire. Claire, thank you for coming into our lives. Thank you for saving us from the sadness and longing. And thank you for loving us. Di ko alam kung kailan nagsimula pero ang tanging alam ko lang mahal na kita. Mahal ka na ng puso ko. Bago ko pa man yan matanto, you knocked and opened my heart to this wonderful feeling again. You made me feel this kind of adventure. Dahil sa'yo, mas lalong sumigla muli ang bawat umaga ko. You made me crave for love, for care, and for warmth. You made me crave for your heart, Claire. Napahawak na lang si Claire sa kanyang bibig nang makita ang dahan-dahang pagluhod ni Simon. Sabay na tumulo ang kanilang mga luha habang ang puso nila nagdidiwang sa saya. Hindi nila lubos sa kalain na ang minsang tagpo nila na umukit ng espesyal na parte sa kanilang buhay, masusundan pa pala ng panibagong kabanata at magiging isang ganap na kwento. Pinali si Simon ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang palad bago buksan ang maliit na kahon. Sa harap ni Claire, "Marry me, Claire, and I will be forever your Santa Claus, who will grant all your wishes." Doon na tuluyang lumuhod si Simon. Lumuluhang napaupo si Claire upang pantayan ang lalaki. Bago niya sakupin ang palad ng lalaki, ng gwapong lalaki, na naging dahilan upang makaramdam siya ng pagmamahal. Yes! Yes, Simon! Yes, my Santa Claus! Emosyonal na sagot niya. Bago panoorin si Simon, na isuot ang singsing sa kanyang daliri. Kasunod, nang pagsiil nito sa kanya ng isang mainit na halik. Sa araw na yon, walang pagsidlan ng tuwang naramdaman ng dalawa. Hindi lang sila ang masaya, kundi maging mga bata. Napaiyak pa nga mga ito nang malamang opisyal na nilang magiging ina si Claire. Subalit higit na masaya ang puso ni Claire dahil sa wakas, meron na siyang matatawag na pamilya. Hindi man galing sa kanya mga bata, subalit buong puso naman ang pagmamahal niya sa kanila. Oh my God! Is that how you put the tinsel garland, Daddy? It's so ugly! Grandma, didn't you teach Daddy how to design a Christmas tree when he was a kid? He's hopeless. Dagdag naman ito. Do you want it to be beautiful? Tanong ni Sean. E di ikaw na lang isabit namin sa tuktok kasi feeling maganda ka naman. Okay lang na feeling maganda, wag lang maging kamukha mo. Rebat naman ni Shaira. Nagtatalo pa kayo, magkamukha naman kayo. Pagitna ni Shane, kaya nagtawa na ng lahat. Buti na lang nandito si Shane para pumagitna. Kung makaasta kasi itong dalawa para hindi kambal. Saad ni Shara. Di naman talaga. Sabay na sikmat ni Sean at Shaira sabay dila sa isa't isa. Mula sa kusina, ay nakangiting tinatanaw ni Claire ang mga nasa sala. Hindi pa rin siya makapaniwala na parte na siya ng kanilang pamilya. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang trabahong inalok sa kanya, magdadala sa kanya sa pamilyang mamahalin niya buong buhay niya. At lalong hindi pa rin siya makapaniwala na hindi na siya magdiriwang ng Kapaskuhan na mag-isa. Dahil sa darating na Pasko, meron na siyang kayakap na kapamilya. Why are you crying? Bulong ni Simon matapos yumakap mula sa likuran niya. Ipinahinga ni Claire ang kanyang ulo sa kasintahan bago hayaan itong palisin ang kanyang luha. Tears of joy. Masaya lang ako. Masayang masaya ang puso ko. Hindi na ako mag-iisa sa darating na Pasko. Tama, dahil kasama mo na kami, Claire. Kasama mo na kami sa bawat Paskong darating. Saad ni Simon at mas hinigpitan ng yakap kay Claire bago ito kinantilan na masuyong halik sa pisngi. Mahinang napahikab si Claire nang maalimpungatan siya. Kinusot niya ang kanyang mata at agad inabot ang katabing parte ng kama. Subalit walang pigurang naramdaman siya doon.
Agad siyang napabalikwas ng tayo at natagpo ang wala na si Simon sa kanyang tabi. Nang silipin naman niyang maliit na orasan, gano'n na lang ang kulat niya dahil pasado 12:00 na. Pasko na! Bulalas niya at agad kumilos na mabilis upang magbihis at suotin ang biniling dress ng mga bata para sa kanya. Ang daya, hindi nila ako ginising. Agad niyang pinihit pabukas ang pinto at nagmamadaling bumaba. Pero ang may kadilimang bahay ang bumungad sa kanya at tanging ang malilikot na ilaw ng Christmas lights lang ang natatanaw niya. Punot taon niyang tinungo ang sala at tinitigan ng namumuting Christmas tree na puno ng regalo. Nang akmang papanhik siya sa may kusina, bigla na lamang bumukas ang maliwanag na ilaw kasabay ng isang napakagandang pagbati. Happy birthday! Pagbati sa kanya ng mga bata. Hawak ni Shara ang isang hugis puso na cake. Happy birthday to you! Happy birthday! Umawit pa ang mga ito. Maya-maya lumapit sa kanya si Simon. Happy birthday, our dear Claire. Maya-maya lumapit din ang mga bata. Happy birthday and Merry Christmas, Mama! I love you! Saad ni Shira at agad niyakap si Claire matapos niyang hipa ng kandila. Thank you for coming into our lives. Ikaw pa ang best gift na bigay ni Santa sa amin ngayong Pasko. Dagdag nito, bago sumugod ang mga kapatid upang yakapin ni si Claire. And that Santa is him. Bulong ng mga bata sabay tingin sa kanilang likuran. Maya-maya pa. Nakita niya ang sumunod na nangyari. Bagamat nayakap na siya ni Simon, bigla itong nawala sa paligid. At paglingon niya, isang hot daddy boss ang bumungad. Ang lalaking buong pusong tumanggap sa pag-ibig niya. Ang lalaking buong pusong tumanggap sa malungkot na nakaraan niya. At ang lalaking tumupad at patuloy na tutupad sa bawat kahilingan niya. Ang sariling Santa Claus ng buhay niya. Thank you, Simon. Salamat. Salamat sa napakagandang regalo na to. I am complete now. Di na ako nag-iisa sa Kapaskuhan. Simon, hindi na. Humagulhol siya ng iyak. At agad namang nagtakbuhan ng mga bata at nakisama sa kanilang yakapan. Claire could ask for fancy and expensive gifts because Simon could afford it. Subalit alam niya na sa kanyang puso, ang tanging nais niyang matanggap sa Kapaskuhan, isang mahigpit na yakap mula sa taong mahal niya, mula sa taong nagmamahal sa kanya, mula sa mga taong matatawag niyang pamilya. Because Christmas presents aren't always materialistic. Sometimes love, warmth, and family is enough for a gift. Dahil sa araw ng Pasko, ang pagmamahal ang pinakamagandang regalo. At sa pagdating naman ng bagong taon, ang supling sa sinapupunan ni Claire, ang magiging bagong miyembro ng kanilang pamilya. At ang regalong yon, buong puso nilang sasalubungin hanggang sa tuluyan nitong mailuwal ni Claire. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Ritz Mia, Saki Namling, Dina Payuno, Myla Gatil, Pablo Coleta, Norana Gani, Rose Agsaulio, Minda Datoon, Bingalio, Teresa Bully, Chance J. Martinez, Josie Guadalupe, Teresa Patigayon, Merlela Zaraga, at Elmira Jimenez. Maraming salamat po sa inyong lahat.